Hello guys. Yan ang aming mga in order. Datingan na. Ang cute. Yung pinakagusto ko eh. Yan yung nagpaparang pink, diba? Meron pa ako nakuha kambal. Kambal. Tsaka ito. Tsaka yung parang puno. Pakita mo. Yan, cute. Dalawa to eh. Kaya lang medyo ano yung dahon niya kasi nga nakabalot siya eh. Ayan. Yan. Ito. Iba yata ang ano nito, yung Madagascar to eh. Yan. Ito parang pink yung pinakatuktok. Rainbow. Ayan. Rainbow siya. Dalawa. Ganda ng kulay eh. Ito itlog. Nagkakaroon ng sanga-sanga yan eh. Pero baka i-grab muna para magka-ganon. Nagka parang amag nga or what eh. Pero sa tagal na rin kasi na shaping. walang ugat eh. Ayun pa. Kahit tanim na niya. Yung dalawa. Ito yung isa. Yung gusto ko parang crown. Itong isa na itanim na niya. Rin, pinakamalaki. Yan. Magkano yung nakabot lahat yan? Pati yung mga hindi ko alam eh. Parang almost 100, ganun. 100. Mahigit 100. Mahigit 100 na. Dahil ito yung inaabot ng 2 buwan. Pinagsabay-sabay na lang kasi hindi niya ma-send eh. Oo. Kaya nakuluntoy na eh. Medyo tuyot na eh. Kasi nakasama niyan. Doon nilagay ko sa... Binabad niya na iba kasi sobrang dry na eh. Eh, may anak pa nga eh. Natuyot na rin eh. May apo na nga eh. Apo. Puro tuyot na. Kasi ito pinagsama-sama na lang. Kasi ang lilit eh. Ito talagang di masyado lumalaki to. Siguro lalaki lang to kasi laki nitong takip. Ganito. Ganyan kalaki. Yan. Ganyan siya kaliit. Pero ito yung Ano to, maganda. Brazilian. Namin, eh. Alam ni Kuya Louie to, Brazilian eh. Kuya Louie. Ano ba ito kay Louie? Yan. Good afternoon guys. Ayan. Liwanag pa no. Kadarating-rating ko lang. Medyo fresh pa. Ayan. Ito na ako sa harap ng bahay namin. Medyo medyo munti ka na. Kinabahan lang ng konti dahil do sa sa matinding traffic dyan sa galing kasi ako do sa kinuha trabaho, tapos dinaanan ko tong pasong kinuha ko. So pauwi na ako. Dinatalaytay ko tong Stony Trail, tapos paglabas ko ng ng Harvest Hills Boulevard na. Nung nasa unang street na kami ng Cornerstone, bigla na lang yung nasa harapan ko. Ayun, bigla na lang bumangga ng bumangga do sa kabila, tumama do sa poste. Wasak. As in talagang tumama do sa poste. Kala ko magtatalsikan yung sa akin eh. Yung mga debris niya eh. Sobrang lakas ng tama. Hindi ko alam bakit ganun siya magmaneho eh. Parang nasa Stony Trail pa lang nagmamadali na eh. Hindi nila alintana yung mga oras ng uwian ng mga bata, may mga school bus pa eh. Uwian ng mga nagtatrabaho. Minsan sobrang sila yung hindi mo alam kung bakit ganun sila magmaneho. Ako nagda-drive din ako na mabilis pero nasa lugar kasi hindi naman to highway eh. Na to eh, community na eh. Tinamaan niya minivan na tsaka SUV. Hindi ko na lang napansin yung SUV kasi nagkagulo-gulo na. Umalis na agad ako, nagka-traffic na eh. May ipit pa ako dun eh. Siguro hindi naman harap na harap ko, parang 2 sasakyan muna nung tumama siya dun. Kaya parang close up din yung syempre mataas yung sasakyan ko, nakikita ko kung nangyayari sa sobrang na ngayon dito, nagiging parang racetrack na minsan yung mga
Yung mga kalsada, delikado sa mga bata yan, yung mga naglalakad-lakad. Buti na lang dito sa may banda sa amin. Although dito rin naman meron din. Kaya lang medyo malaki yung sidewalk. Yun doon kasi puro townhouse, tapos main highway nga, Harvest Hills Boulevard nga. Kaya parang sobrang crowded siya. Tapos may mga tumatawid pa, ganyan. Ang hirap. Nagiging nagiging lax na masyado yung mga natin authority kasi dati nung bago-bago pa lang kami rito, ang dami na uhuhuli, maraming police visibility, ganyan. Tapos habang tumatagal parang ang daming nahi-hit and run, ang daming na eto nga yung kapitbahay namin ito yung kapitbahay namin nagtatrabaho sa sa PAL. Ay sa airport. Nabangga yung yung truck niya rito. Truck nung biyenan niya. Nakaparada lang diyan. Nabangga, tapos chinek namin sa camera nung isang araw. Nung Sunday. Chinek namin. Wala kami makita eh. Kasi medyo gabi pa lang, 11:30 pa lang ng gabi dumating na siya. Tapos hanggang 7 o'clock ng umaga nung papalis na siya, tsaka niya nakita. Kaso yung puno nakaharang doon sa camera eh. Sa kabila kasi nakaparada doon eh. Na to. Yan dyan. Diyan. Ayun, yun mismo. Ayun pal, nandiyan dyan. Kitang kita yung bangga. Ayun o. Ayun yung bangga niya sa katawan no. Parang nag-U-turn siguro yun, tapos tumama doon. Kasi nasa kanto rin eh. Nakakatakot din para sa mga sasakyan dito kasi mabangga ka, wala na, takbo na. Kahit nakuha mo na ng camera, hindi na makukuha na ng plate number, di ba? Ay naka. Tara pag-usapan natin sa loob. Ayun, ang bibilis ng mga takbo niya, no? Yung nabangga kila Boss Ryan. Balik na tayo. Ay naka. Hello guys. Almusal tayo sa hapunan. Kauwi niya lang eh. Pagod eh. Sabi ko magana lang ako corned beef at saka itlog, sinangag. Breakfast. Sakto hanggang breakfast na bukas. Yung mga bata. Sarap, Jonas. Masarap kahit breakfast. Wala eh. Minsan kailangan may daya eh. Hindi naman lagi kailangan masarap eh. Kung ano yung available. Lalo pag pagod na magluto. Oh, nasa mid pa. May nakaalala sa Edir. Ayun oh. Tapos na siyang ay hindi pa pala. May dalawa pa, tatlo. Na hindi na itatanim. Meron ako. Nilagay ko na kasi iba doon sa malalaki. Ay, maliliit. Tapos naisip ko nga pala meron nga pala award dyan na ilagay doon sa tubig. So, kailangan ng pasunan, syempre. Kaya tinanggal ko ulit. Ayan, kumuha siya ng mga ng mga paso kanina. Kasi kung sa Amazon abutin ng 1 buwan, mahigit. Hindi, parang mga affiliates lang ng Amazon yun. May shipping po nga, di ba? Prime nga tayo. Dapat. Tsaka maganda kasi yung mga paso na yan, tas ang kapal pa. Ganda ng itsura pag tinaniman kasi pahaba siya. Favorite niya eh. Kaso nag-iisa eh. Nagkakaroon kasi ng yan, ng sanga-sanga, nagkakaroon ng mga bilog-bilog na patong-patong. Kaso isa lang, dalawa in order namin. Iba yung binigay na isa. Yung isa. Oo, ano to? Ano kayo naisipan no? Ito na lang. Wala na ako, ito na lang, sama ko. Inuuhan ka lang no? Ano to, grab na natin? Wala, try na natin. Sugal na. Makakahanap pa naman uli niyan. So, ayun, nakakain na rin. Pahipahinga na lang. Ayun, nagkukwento nga siya kanina dun sa nangyari sa sa Muntik na. Nung red light. Kaya tinamaan niya yung sumabit siya doon sa puting van. Siyempre, pag nag-red light na, pag nag-amber na yan, mag-ano na eh. Mag-slow down ka na eh. Imbis na mag-slow down, nahabulin niya. Yun ang mahirap. Hindi sila marunong magtansyahan, na magbigaya na, may bayaan ko na. Kaya sa isusugal mo na habulin mo yung red light. Delikado talaga eh. Hindi
ma-delay ako or malate ako saan basta. Ang mahirap nun yung ganun pagka nakabangga, yung mga debris. Mami, tumama sa'yo. Okay, nangyari, tumama siya siguro doon sa puti na ano, dahil nga, ganun, bumangga doon sa poste. Dahil dalawa sila eh. Tumama doon sa poste, yung... Buti hindi umano. Ala, dumiretso na lang eh, dire-diretso na kasi pag yung iba nga naghihintuan pa, tumitingin Ang pa. mahirap nun yung biglang pepreno sa harapan mo. Ay, Dahil sa nangyari. Hindi ko masyadong pinansin kasi magkakagulo na yun doon tapos magpa-traffic na eh. Gusto ko Pauwi na siya eh. umidlip eh. Kaya lang, minsan nakakaano yun eh. Yung kailangan alert ang isip mo rin doon. Paano gagawin ko pag kami biglang ganun. Hindi ka naman basta biglang pwedeng kumabig kasi may katabi ka sa lane. Delegado. Alertness. Konti lang. Eh, hindi, ang ano naman, 2 lane lang naman. Wala ka nang katabi sa kabila. Gutter na. Delicate. I-gutter mo. I-gutter mo na pag ganun. Di bali na i-gutter mo na. Kung malakas ang impact nun, talsigan yun. Basag ang salamin. Ngayon, di ba, nung nakaraan pinag-uusapan natin, hindi dapat tayo yung nagdadala ng style ng pagdadrive natin dito. Dapat yung Canada yung yung nagsiset ng rules. Nag-migrate tayo dito. Dapat sumunod tayo sa batas nila. Hindi yung tayo yung gagawa ng sarili nating batas o didiskarte tayo ng discarding kagaya sa mga bansa-bansa natin. Magkakagulo talaga. Tsaka ang dami rito eh, yung sa gabi. Kahit sa gabi maririnig mo, parang nagkakarera. Nagkakarera talaga. Meron nga dyan eh, yung townhouse dyan sa may kabilang kanto, di ba? Oh, doon sa may, nabalita rin yun eh. Pakita namin sa inyo yung balita mamaya. Kahit konting kita. Yung ngayon, meron na kaya yun? Meron yun siguro sa radyo. Pero sa may late pa sa Hindi pa ipapakita sa news yun. Pero yung nakaraan, yung April pa yata rin eh. pumasok ng gano'n sa may townhouse yung Ban din yun. ban. Yun ang delikado, man. Nasa bahay ka, nagpapahinga ka. Kaya nakakatakot din yung mga ganong corner lot na malapit ka sa mismong kalsada eh, di ba? Yun dun nga yung pinagkikwentuhan na townhouse. Diba? Ay, may pinag-uusapan kami last na umalis kami. Sabi namin, kasi yung poste yung tinamaan eh. Kung walang poste eh, wala. Doon kami, sabi ko, naku, sabi na, delikado tong ano na to. Townhouse na to, sobrang lapit niya sa kalsada. Eh kung magsipatakbo yung mga doon, ang bibilis. Ayun nga, doon, aksidente. Buti na nga lang, medyo ano siya, may distansya siya pag nagdadrive. Parang mga nakahangailan, nakahawak mga nibele. Kaya pagka ganun, ingat kayo na ano, yung malapit sa likod. Para kahit ano man ang mangyayari doon sa mga malapit sa inyo, medyo makareact ng mabilis. Lalo kung maliliit yung sasakyan nyo, tapos malalaki yung mga sasakyan nila, no? Delikado. Mapipit kayo talaga doon. Ingat. Doble ingat. Kasi hindi lang naman yung mismong ikaw, isipin mo rin yung mga mga pedestrian, yung ibang nasa ibang sasakyan. Kaya nawalan ka na ng control, lumusot ka doon sa bahay, kung may nanonood ng TV na sigurado. Patay. Andiyan nga si Jonas eh, nanghihiram nga si Jermaine. Sabi niya, Mami, pwede peram ng ng kotse, magbabasketball doon. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Mami, mapano kayo? Lalo doon pa naman sa may area doon. Yung tawiran na yun eh, no? Delikado. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, sa susunod na lang. Mahirap na. Kahit nga doon, naglalakad tayo doon na nakaraan, di ba? Doon sa may, muntik na, di ba? stop sign. Stop siya. Kaya lang gara kasi nun eh, dapat sila yung main road dun eh, no? Pero kahit na, may stop eh. So, automatic, kahit na hindi yun yung main, yun yung nasa kanila yung stop. Sila yung magigibay, nagdala-diretso. Naglalakad kami nun ha, ang lapit namin. Just imagine kung nagkabanggaan yun. Bigla rin, lumiko pa rin yung isa. Bumubusina lang, pero tinuloy niya pa rin yung ligo niya. Di alam mo nang mali siya, pagbigyan mo na kasi wala eh. Oo. Talaga eh. Minsan kahit alam mo mali yung kung sa tingin mo mas magiging safe ka ron eh. Lalo pa nung kagaya nung sa akin, ano nangyari sa insurance ko, hindi ko wala rin. Kasi kanina, papasok ako. May roundabout, di ba? 2 roundabout doon sa may amin. Yung isa nasa left, right side, ako nasa left dahil papasok ako sa loob eh. Sabay na ganun dapat yun eh. Ang nangyari, gusto niya kainin yung buti na businahan ko. Kung hindi, tumpok ako sa minsan talaga kahit mahaba yung pasensya mo, mag-iinit ka talaga. Kagaya na lang nung pumunta kami ng Walmart.
nung Walmart, talagang Ayun nag-iinit pa, yung isa ulo pa ko yun. eh. Kinat din kami nun. Binusina ako siya ng todo. Wala eh, talagang ganun eh. Tapos nung nag-park na kami, nag-park din siya. Hindi siya makababa. Hindi siya makababa kasi siguro nahihiya siya sa ginawa niya. Alam niyang mali siya eh. Pag alam mo na kasi maligaw, ano mo na, di ba? Huwag mo nang gawin dahil mali ka eh. Paano bang dumaretso ka na lang na ganun? Correct. Ano, tapos yung tayo sa taas. Medyo malamig na rin sa baba. Okay. Medyo malamig kasi ngayon. Sinisipon-sipon na nga kaya. Hawa-hawa na. Hindi. Kahit naman kami, sa labas din. Tsaka diba ba, yung ano talaga yung pollen, tapos pabago-bago pa yung init-lamig. Mas maas. Pinakita mo yung setup ko nito. Hindi ko ba napakita sa kanila kagabi? Yan. May puti-puti pang powder. Galing dun sa routing powder. Baka sa weekend, madiligan na yan. Ito yung iba na. Ay, shit. Yan na. Diba? Tataba na. Ito yung mga tinanim namin. No? Lalaki na. Ang tatabatchoy na. Dami na nila. Pag na ano sila, yung mga paniniwala kasi nila, pag cactus daw, hindi raw dapat masyadong dinidiligan. Pero tingnan nyo to, nakababad sa tubig. Oh. Pag malambot na kasi, ibig sabihin, uhaw na sila. Uhaw na. Yeah. Ito yung dragon fruit. Yan. Dami din. Ayan lahat yan. Dragon fruit yan. May dragon fruit pa tayo dun, di ba? Ayun na, nagkakaroon na ng yung mismong tinik-tinik. Yan. Ito nga, tingnan mo ito. Ito yung anak eh. Pero hindi pa siya kumakapit, pero may ugat na. Oh. May malit na ugat na. Hindi pa yan kumakapit. Ayun, dito na kami sa labas. Magdidilig. Healthy. Oh. Ang lalaki ng ano nila. Ay, sinasabi ko eh, yun ba yun? Kaya nga eh. Ganda yun talaga. Ganda yun talaga. Yung mga pink deer parang nagpe-fade yung pagka-pink niya. Gantay ka lang. Pati yung mga hen and chicks eh, kahit pa paano nabuhay. Tapos yung mga iris. Meron ng ano. Ayan o. Yung mga iris. Meron ng bulaklak. May tumubuli sa maliit dun. Kaso itong mga hen and chicks, hindi tumubo yung mga hen and chicks. Ito lang, isa. Parang nadadry ito, dear, no? Tapos yung mga cactus sa inyo. Yung mga cactus yun sa loob. Naarawan sila dyan eh. May bulaklak na ito. Yung hali ako, hindi na tumubo. Taniman lang natin ng peony dito sa fall. Para next, Yan. Kasi may mga damong sumisingit eh. Ito mga lily. Dumadami sila kada taon eh. 3 lang na lily nilagay namin ditong puno. Ngayon ang dami na. Linis na. Saka doon. Kasi ito, ornamental na onion. Yun o. Sinipon ako din na. Lalakad pa sana kami after niya magdilig eh. Lumamig lalo eh. Bigyan lang kasi hangin ng todo. Lamig. Hanggang nga giniginaw tuloy ako. Magpapayakap ka lang eh. Utot mo. Gusto mo naman. Lamig na kamay eh. Lamig nga eh. Di ba nagdilig nga ako? Ay, Nakakatawa lang pa nakikita mo na nag-bloom yung mga Tsaka nga pala nakauwi na si Ate Carol. update Ate Carol. Get well soon, Ate Carol. Nagpapagaling na siya. Medyo masakit pa rin pero sabi ko nga rest well kasi yun ang importante nun para mabilis ang recovery. Yung recovery yung vital talaga sa pagbalik mo sa sa workforce eh. Kaya
Tsaka lalo wala na. Kumbaga Tylenol na lang yung gamot eh. Oo. Kaya, ang hirap eh. Hindi rin talaga may epekto yung Tylenol pagka yung Yun ang storage. titiisin mo muna kasi mag-a-adjust yung katawan mo na tumitigil na lang pag-take ng morphine eh, no? Doon na yung masakit eh. Tsaka sino yung nag-alaga sa kanya doon? Yung nagtitingin-tingin doon na subscriber daw namin na si Rowena Si Miss Rowena. and Yan. family. Sayang at hindi tayo nagka-pang-abot doon. Oo. Eh, nakadalaw kami day before nung nakita niya si Kuya Louie. Naalala niya si Kuya Louie. Tumawag kasi kami kay Ate Carol ngayon, kanina. Tapos Kausap namin. napakwento tapos nabanggit nga niya yung tungkol doon Tingnan nga ni silip-silip nga raw siya. Thank you, sis. Maraming salamat. Sabi ko anytime kung gusto naman lang pumasyal dito, open naman ang bahay. Open naman kami sa mga lahat na ano eh. Who knows, baka si Ate Carol. Malapit na rin birthday ni Ate Carol eh. Malay mo, ma-invite ni Ate Carol. May number ata siya, nakuha ni Ate Carol ang number eh. Malaking bagay kasi yung ganun, yung tumitingin-tingin sa'yo na ano, kasi nasa hospital, syempre, wala ka na makakalala doon. Tapos bawal pa yung ano, yung mga dalaw-dalaw masyado, di ba? Oo, mahirap yun. Wala ka man lang. Syempre, pag gising ka, wala ka man lang kausapin, nakakwentuhan daw niya. Buti nga yun sa'yo, saglit lang eh, kasi pinilit mo naman maglakad eh. Kaya kahit hilong-hilo ka eh. Basta ako makauwi. Makauwi lang eh. Okay naman, ganun talaga eh. Iba yung pahinga mo ka sa bahay. Doon kasi pag nasa hospital talaga parang round the clock. Titignan ka, hindi ka makatulog talaga ng maayos eh. Tapos kunan ka ng dugong gantong oras, ganyan. Oo. Iba yung pahinga mo. Pati ako, hindi makatulog na. Ano mo lang, kakapikit mo lang, gigisingin ka eh. Or magigising sa inom ka na ng gamot. Pero, para sa kapakanan mo rin naman kasi yan eh. which is maganda kasi alam mo, nababantayan ka talaga. Kaya lang syempre, iba yung pahinga mo sa bahay. Kumbaga eh, iba yung tulog mo pag nakahiga ka sa kama eh. Kaya ano, lesson for today, huwag magmadali. Magmadali. Di bali ng malate, di bali ng mapagalitan, huwag ka lang makabangga. Huwag lang maaksidente. Huwag lang maaksidente, huwag ka lang mahirap na gaano kung makadamay ka ng iba. Yun pa. Siyempre, di mo alam kung yung nabangga mo na yon or what, di ba? Kung may pamilyang binubuhay, kung yung padre da pamilya ang napano, di ba? Ang hirap nun. Sobrang hirap naman. Durog daw yung dalawang sasakyan eh. Kaya, mahirap. Mahirap talaga. Tapos ayun pa, lapit-lapit lang niya. So, hindi mo lang parang, minsan maiisip mo, split second lang yun, parang, paano kung katabing-katabi mo or sa'yo bumangga yun, di ba? Kaya nga eh. Or nung nabangga siya, tumalsik sa'yo. Teka, hanapin ko muna yung video nung bangga. Pero hindi dyan, yung sa kabila. Yung nakaraan. Yung nakaraan. Grabe din yun eh. After a vehicle smashed into two townhomes on Monday night. Lauren Pullen joins us live from the Northeast. You know, Lauren, people there say drivers are going way too fast through that area. There's a whole lot of concern here, and two of the major concerns I'm hearing, Joel, are about speeding and about safety of homes in the area. As you can see, there is no protection between this traffic circle and these homes here, and neighbors who live directly beside that crash site say it highlights just how dangerous this area can be. And as I mentioned, speeding also another concern for people living here for quite some time now. Global News obtained this video of just how fast the driver was going before crashing into the townhomes. Neighbors hope that this is a wake-up call for something to be done before someone gets seriously hurt. And while it wasn't the reason behind the crash Monday night, people living here also say street racing happens almost weekly along this stretch during the summer, something they also want dealt with. And Calgary police have confirmed to me, Joel, this is a known spot to them for racing. We feel unsafe. Pilipina pa siya eh. Like, basically, we want to live in our home in a safe community. You know, walking outside, walking our dogs, walking our kids, feeling safe. We will be definitely talking to our city administration to find out the solutions and the solutions that are beneficial to the residents and make their life. Resolution or batas para, pero the best siguro niyan, lagyan nila ng mga humps eh. Humps talaga. Pero pwede ata i-request eh. Kasi dito sa harap namin, kasi lawak nitong kalsadan to eh, wala siyang
Wala siyang ano sa gitna. Hindi gaya ng ibang kalsada, di ba? Minsan nating gabi na, biglang ang bilis, patakbo. Kaya siguro pwede pagka ano yan, magpapapirma ka, re-request na lagyan nila ng hams. Kasi pag may hams, kahit pa paano, may menor eh. Oo. Ilan yan. Sa Evergreen meron eh. Dahil nga malalaki rin yung mga kalsada ron sa Evergreen, sa may Southwest. Kailangan yun, delikado kasi. Lalo may mga bata. Lalo pag oras ng uwian ng mga bata. Daming tumatawid. Nakakatakot din eh. Ay, naka. Maging alerto sa pagmamaneho. Lalo na yung mga nandito. Dito sa Pilipinas, hindi naman kasi nagtatakbuhan ng ganyan. Kaya lang. Hindi ganun kabilis kasi mga driver sa traffic din, di ba? Sa Traffic Pinas. din. Dito kasi luluwag ng mga kalsada. Kaya nagkakaroon sila ng pagkakataon na rat-rating. Minsan sa loob ng 40-50 lang. Rat-rating ng 80-90 eh. Siyempre, nasa looban ka eh. Kaya minsan nakakatakot din magparada sa gilid eh. Gaya nung kapitbahay nga namin nabangga. Wala na. Hit and run. Wala na yan. Ang daming hit and run ngayon dito. Ang daming hit and run. Lalo na pag winter. Pero mo yung abala nun, di ba? Pag winter, umiiwas kami magpark dyan sa harap eh. Dito kami para sa likod. Mas safe kasi rito. Delikado kasi pumaparada lang ako sa harap. Siya pwede kasi anytime. Pero pag ang taas ng snow sa likod, hindi ako makadaan. Dito talaga ako sa harap. No choice. Pero ingat-ingat na lang talaga. Ganun talaga. Ay kami ito. May alam pahinga na rin. Kailangan magpahinga maaga at medyo galgal pa ang mga boses. Para na ako Kakasinga. Dry na nga. Yung ilo ko nga parang yung nagbabakbak na. Kami naglagay lang ng petroleum eh. Para hindi sagot tignan eh. Bumili ka ba ng Vicks ulit? Hindi na. Ay, hindi na. Ayaw niya ng Vicks eh. Ikaw bumili nun eh. Ako ba bumili na? Lemon. Kasi bumili siya ng Vicks kasi pag kayo gantong feeling mo barado, lalagay kami. Binili niya flavor yung lemon. E di ang gara, parang Vicks na nga, tapos ang tapang pa nung amoy. Hirap gamitin. Siya bumili, no? Taka pa siya eh. Ako pala. Sabi niya, ang gara ng amoy niya. Bumili ka nga ng bago. Hindi niya naalala siya bumili na. Ayun ako. Paano guys? Maraming salamat pala uli. Ingat kayo lagi. Tsaka doon kay Sis Rowena. Hello. Salamat. Thank you sa pag-alaga kay ate. Pagtingin-tingin. Ay, nako. Kami magpapahinga na rin. Pero nyo, anong oras na? 9 plus na. Pakaliwanag pa. Kailan may kakabit din ang natin? Alin? Pangpadilim ng kwarto. Saan na pag maliwanag na talaga. Kasama. Paano guys? Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.